Sa hangaring pagtibayin ang pinahahalagahang kaugalian ng mga Pilipino sa matatag na ugnayan ng pamilya, muling inihain ni Senador Panfilo Ping Lacson ang isang mahalagang panukalang batas, ang Parents Welfare Act of 2025. Layunin ng bill na ito na tiyakin na ang mga nakatatandang magulang ay hindi pababayaan ng kanilang mga anak sa oras ng kanilang pangangailangan. Ang inihain ni Senador Ping Lacson na Parents Welfare Act of 2025 ay naglalayong gawing kriminal na paglabag ang pagpapabaya ng mga anak sa kanilang matatanda, may sakit o may kapansanang magulang na nangangailangan ng suporta. Binigyang diin ni Lacson na naghain din ng katulad ng mga bill sa nakaraang mga kongreso ang isang nakababahalang trend. Senador Ping Lacson mula sa explanatory note, aniya, tayong mga Pilipino ay kilala sa ating matatag na ugnayan ng pamilya. Subalit, may mga kaso ng matatanda, may sakit at may kapansanang magulang na pinabayaan ng kanilang sariling mga anak. Ngayon, karaniwan na ang makita ang mga napabayaang matatanda sa ating mga lansangan. Bagamat may probisyon na sa Family Code na nagpapataw ng legal na obligasyon para suportahan ang ating mga matatanda, sinabi ni Lacson na marami pa ring matatanda na wala ng sariling kakayahang buhayin ang sarili ang napapabayaan. Binanggit din niya na sa Estados Unidos, mayroong 30 estado na may batas sa filial responsibility na may iba't ibang pamamaraan kabilang ang civil at criminal penalties. Sa ilalim ng panukala ni Lacson, ang isang magulang na nangangailangan ng suporta ay maaaring maghain ng petition for support sa korte para makakuha ng support order laban sa kanilang mga anak na hindi nagbigay o tumangging magbigay ng tulong. Ang legal na representasyon para sa magulang ay ibibigay ng Public Attorney's Office at walang bayad sa korte. Bago dinggin ang petisyon, ire-refer ng korte ang mga partido sa isang conciliation officer para sa mediation na layong mapanatili ang pagkakaisa at kapayapaan ng pamilya. Nakasaad sa bill na ang isang support order kapag nailabas ay agad na immediately executory o ipatutupad agad. Walang temporary restraining order o injunction ang maaaring ilabas ng sinumang korte maliban sa Korte Suprema upang pigilan ito. Malaki ang iminumungkahing parusa sa ilalim ng panukala. Kung ang mga anak ay hindi makakasunod sa support order sa loob ng 3 magkakasunod na buwan nang walang sapat na dahilan, maaari silang makulong ng 1 hanggang 6 na buwan o multahan ng 100,000 piso. Higit pa rito, ang sinumang inatasang mag-alaga o magprotekta sa magulang na nangangailangan ng suporta at pababayaan, ang nasabing magulang ay maaaring humarap sa 6 hanggang 10 taong pagkakakulong at multahan ng 300,000 piso. Bukod sa pagpapatupad ng batas, nagmumungkahi rin ang bill ni Lacson ng pagtatatag ng isang old age home para sa mga matatanda, may sakit o may kapansanang magulang sa bawat probinsya at highly urbanized city. Ang bawat old age home ay kayang mag-accommodate ng hindi bababa sa 50 magulang. Aniya, bagamat ginagawa ng gobyerno ang lahat upang magbigay ng suporta, hindi maitatanggi na ang pag-aalaga sa mga nakatatandang miyembro ng lipunan ay hindi lamang tungkulin ng gobyerno, kundi ito ay isang pinagsamang responsibilidad ng gobyerno at ng mga anak ng nasabing matatanda. Idinin ni Lacson na ang pag-aalaga sa mga matatanda ay hindi lamang eksklusibong pribadong bagay na ipauubaya sa pamilya o eksklusibong pampublikong isyu na ipauubaya sa gobyerno, kundi ito ay isang shared responsibility. Layunin ng bill na patibayin ang responsibilidad na ito upang masiguro na ang ating mga nakatatanda ay inaalagaan sa kanilang pagtanda. Ang bill na ito ay tiyak na magbubunsod ng mga diskusyon sa pagbalanse ng mga responsibilidad ng individual at ng suporta mula sa Estado.